Hello, good morning sa tananon. Nalasakta sa atong online morning devotion. Atong unahon pag halad ang Ginoo sa una natong tingog, una natong kusog. Kaya ngayon lamang nga ang Dios sa atong daygon sa matag sayo sa buntag. Pasalamatan kay gipabukapan niya ang atong mga mata o gitagaan tag kalidad, malinawon nga katulog niya. Gitagaan pag kita og another day nga Wednesday. It is a great privilege to continue to live a Christian life no sa matag adlaw mo nang let's start the day right by worshiping our God. Hello, Giselle S. Villanueva Clarin, Cagayan de Oro City. Naot kang fully awake na tanan. Amen. Karapat dapat ka mapurihanan sa sambahin sa bawat oras at sa habang buhay, dahil pag-ibig mo ramdam sa puso ko, araw at gabi presensya mo gumagabay lagi. Nananatiling tapat sa iyong salita, di pababayaan magunaw man ang mundo. Nananatiling tapat sa iyong pangako, di pababayaan magunaw man ang mundo. Karapat dapat ka mapurihanan sa sambahin sa bawat oras at sa habang buhay, dahil pag-ibig mo ramdam sa puso ko, araw at gabi presensya mo gumagabay lagi. Nananatiling tapat sa iyong salita ng mundo. Nananatiling tapat sa iyong pangako, di pababayaan magunaw man ang mundo. Nananatiling tapat sa iyong salita, di pababayaan magunaw man ang mundo. Nananatiling tapat sa iyong pangako, di pababayaan magunaw man ang mundo. Karapat dapat ka mapurihanan sa sambahin sa bawat oras at sa habang buhay, dahil pag-ibig mo ramdam sa puso ko'y ang gabi presensya mo'y gumagabay lagi. Gumagabay lagi, gumagabay lagi.
ipabuka pa nimo ang among mga mata nining sa kabutangon, Lord. Salamat kayo bisan pas kalidad malinawon hinanap nga katulog nga imong gi-provide kanamo tubig gabi ug sa imong paghatag ni nila ay matahom nga adlaw, Lord, nga Wednesday, nga opportunity for us, Lord, to continue to live a Christian life, Lord, ug makapadayon sa pag-alagad kanimo, makapadayon sa kami sa pagpamuhat sa mga bulaton nga may kalambigitan sa imong kahimayaan, Lord. Salamat kayo sa matag sa isang buntag imong gaipasilati kanamo ang imong kaluoy, Lord. Your mercy are new every morning. Sa dalaygon ka, Lord, sa among exhortation karon ikaw magagawa magadiyo, mag-provide wisdom, knowledge, understanding. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Dawata ang among mga pagpasalamat, Lord, mga pagdaig, mga paghimaya, pinaagi sa gamahanan, nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluwas. Amen. So, naata karon sa Ezekiel chapter 13. No, naata sa Ezekiel chapter 13. Ang Ezekiel chapter 13, no, kay naghisgot ni mahitungod sa false prophets that are being condemned, no, gikondemn ni Lord ang mga false prophets kay ang kinungdan nga gikondemn ni Lord tungod kay gabot-buot ra sila, wala sila gisugot ni Lord nga isulti kini mo ni mahitabo kini ana, so inana ba dili sila ang gitahasan ni Lord nga mo prophesy, pero ga-prophesy sila sa mga kaugalingon nilang mga inimbento nilang mga bakak para lang to please men, no? So conscious kay sila sa pagpahimuot sa tao rather than pleasing God. So munang nasuko kaayo ang Ginoo. So it talks about false prophets that were being condemned. Oh, the reason is makita nato diya sa chapter 30, no? Ang mga rason nganong gi-condemn sila. The first reason is because they spoken nonsense and invention, no? They invented, no, lies, no. So that's the number one reason nganong gi-condemn ang mga false prophets, mga mini nga mga propeta. The number one reason is because they spoken nonsense and envision lies. Ang pagpasabot nag-invent sila ang mga bakak, no. Then the second is they have seduced the people of God, saying peace when there is no peace, no. Mayon sila naang kalinaw, no, naay kalinaw bisag walay kalinaw tungod kay gialaw ni Lord nga dunay gubat, no. Kontrolado ni Lord ang tanang sitwasyon, gialaw ni Lord nga naay gubat para pagpamata kanila, para pag motivate kanila nga muduol sa Dios ug mga igpasaylo, muyukbo sa Dios, mo agulo diha sa Dios. Pero ang mga false prophets nagingon sila there is peace, no, when there is no peace, kay war ang nahitabo, kagubot ang gialaw ni Lord as a consequence sa ilang mga sala. So inani ang mga prophets, that's why they were being condemned. So the result, makita na to ang result dinha, no, sa chapter 13, no, kay gisulti ni Lord kang Ezekiel nga isulti ni sa mga tao, no, mao ning mahitabo kung magpadayon sila sa ilang mga kagahi ug ulo. So the number one result makita nato diha sa verse 8, mag-start sa verse 8 up to the whole chapter gid pakita nato. The first is the reason or the result that were the result of the condemnation that God is going to do to the false prophets, no. Mali siya, God is against them, no, na nasa verse 8, 9, 10, no. God is against them, those false prophets, no. God is against them and His hand is against them. Ang kamot sa Dios dili na mo ilabot ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Second is they shall not become, o dili na sila mamahimong katawhan sa Dios, no, murag ginana. They shall not become the people of God, no.
And then the third is their name shall not be written in the record or in the book. Their name shall not be written in the record of the house of Israel. So meaning, dili na sila mamayong citizen sa nasod sa Israel. I-cast, no? They're going to be cast away di ay. Ang ikadua, they're going to be cast away in the assembly of God's people. Mo na siya ang ikadua. Turo na to, no? The result is God is against them. And God's hand is against them. God's presence and God's hand is against them. Then the second is they're going to be cast away from the assembly of God's people. I-cast away sila, i-exclude sila sa mga grupos, mga katawan sa Diyos sa Israel. And then the third is their name shall not be written in the record of the house of Israel. Ang ilang mga ngalan dili na isulat nga sakop sa nasod sa Israel. No, grabe ang condemnation, gikondemn gid ni Lord ang mga false mga mini nga mga propeta. Then the fourth nga nakita nato dinhi kini mas grabe, they shall not enter. Di na sila makasulod. They shall not enter into the land of Israel. Dili na sila makasulod, dili na sila dili na mangilabot ang Ginoo kay cast away sila dayon dili na ang ilang mga name, ang ilang mga ngalan dili na mahipati as citizenship, no, as citizen diha sa grupo sa Israelita. Nung ingon ana ba grabe kay sa nga tanan mo ang grabe kaayo ang mahitabo, no, nga giingnan ni Lord nga ina ang mga mini nga mga propeta, no, kay grabe sad kaayo, especially pag abot ta diri sa kuan, kay grabe ang ilang dinhi naa sila yung mga behold I am against diri sa 20, I am against your magic charms. So ga-practice sila mga magic charms ang mga propeta, mga false prophet, mga mini nga mga propeta, ga-practice sila mga magic charms. And then dagan kaayo ang gina-practice sa mga false prophets. That's why ang Ginoo suko kaayo ang Ginoo. Sa 19 basahon na to kadjut ang sa 18, and say thus says the Lord, woe to the women, ang mga kababaihan, women who sew magic charms on their sleeves and make veils for the heads of the people, for the heads of people of every height, to hunt souls. Will you hunt the souls of my people and keep yourselves alive? And will you profane me among my people for handfuls of barley and for pieces of bread, killing people who should not die, and keeping people alive who should not live, by your lying to my people who listen to lies, no? Ang tao nga ngayon mabuhi patyon, ang dili ang ngayon mabuhi monoy dili patyon, no? Grabe na kaayo ang sala sa mga mini nga propeta. That's why grabe ang pagkapapag yun sa mga katawan sa Israel, because of this kind of gitawag nga leaders kunuhay sa assembly of the house of Israel. Pero mga mini di ay dili mga sinugo sa Dios, dili mga katawhan nga susama kay Israel, susama kang Ezekiel, susama kang Jeremiah, dili sila mga called, chosen people of God or called, chosen prophets of God nga musulti gyud sa pulong sa Dios, nga insakto gyud, accurate gyud kay moingon man si Lord, say unto them, thus says the Lord. Ana man si Lord nga kining mga mini nga propeta kay mag-imbento man og mga baka nga sukwahi sa kabubuton sa Dios, sukwahi sa plano sa Dios, no, kay ang plano sa Ginoo pamat-on gyud ang mga tao aron nga mobalik sila og kaning mobalik sila duol sa Dios, mobalik sila og tuo sa Dios, o mobalik sila pagsunod sa talamdan sa Dios, pero dili naman gasunod ang mga tao kay tungod sa ilang pagka-idolatros kaayo. Ni dugangan pa aning mga propeta nga mga mini nga mo istorya og mga pulong sukwahi sa pulong sa Dios. For example, may silang saying there is peace when there is no peace, no, kay gialaw ni Lord nga dunay gubat. So mga inana suko kaayo ang Ginoo. So true na to, false prophets were condemned because of the reason that they spoken nonsense and in visions
lies. Gaimbento sila sa mga baka. Then the second reason is they have seduced God's people saying peace when there is no peace. No? Baka permanente ang ilang gaisulti. Nagingon ang Ginoo nga kalinaw pero dili wala baya kay gialaw ni Lord nga naa gubat nga umaabot na gubat kay i-destroy ni Lord ang maong nasod. Then isa mo tog kapapag ang mga tao no kay gisulti silang mga baka. Then the result makita nato the number one result of condemnation is kanang the result of the of exercising false lies. No, the result is number one, God is against them and God's hand is against them. Second is uh, they shall not sa tawag sa tong dimension na to kaganina, they're going to be cast away. They're going to be cast away in the assembly, no, in the group of the people of Israel. I-cast out sila ni Lord. Then the third is their name is shall not be written in the record of the citizen or the record of the house of Israel. So, managisulti ni Lord. And the fourth is, they shall not enter into the house of Israel. Dili na sila may appeal, ang ilang ngalan, dili na, kung sa ato pa karon dili na dili na mo matawag nga lumulupyo, dili na mo tawagon nga citizen in the nation, in the country. Dili na mo, kung wala mo record sa voting, wala mo record sa munisipyo. Murag inana ba? Also, their name shall not be written in the record of the house of Israel. Unya, kini gyud ang pinakasakit, they shall not enter into the land. Into the land of Israel. They cannot enter into the house and they cannot enter into the land of Israel. Dili nga sila maka-join sa pundok sa mga katawan sa Diyos. Dili pagid sila makasulod sa yuta sa Israel. No? Kung atong tanaw na sa bag-ong aspeto, dili makasulod sa langit, no? Dili mahi-appeal sa grupo sa mga katawan sa Dios ug dili gyud makalangit, dili gyud makasulod sa langit. Murag ingon ana ang connotation or ingon ana ang significance no ani nga pulong sa Dios dinhi sa Ezekiel chapter 13 nga false that talks about false prophets were condemned. Amen. Naot nga natin nakudlo karon no sa atong gisgutan nga Book of Ezekiel chapter 13 nga gikondemn ni Lord ang mga mini nga mga propeta nga ang gaisulti sukwahi gyud sa pulong sa Dios. So di gyud maayo no musulti ta, it should be in line with the word of God. It should be in line with the scriptures. Kay delikado kay masuko gid si Lord kung magtumo-tumo ra because karon daghan gid kaayo karon no ga tumo-tumo ra istorya no. So dapat basihan gid nato kanunay ang pulong, ang sulti sa Dios, ang pulong sa Dios. Amen. Ug mag-ambot ta labi balaan gamhanan mahigugmaon lang ito namong amahan. Thank you kay sa imong mubo nga mga pagpasabot kanamo mahitugod niini nga chapter niini nga Book of Ezekiel chapter 13 o God o nakahatag kanamo lesson to learn. Thank you kay niini busa naga-pray usab kami karon Lord sa mga kaigsunan nga magtrabaho sa opisina amahan nga imo silang tabangan nga makaya ra sayon ra ang ilang pagdumala sa ilang trabaho bisan pa sa mga estudyante padayon ka nga hatag kanila Lord, mag-provide kanila Lord sa pambayad sa tuition, mag-provide kanila wisdom, Ginoo, panabot sa ilang mga leksyon o tuguti nga makapasar sila sa ilang mga exams. Sa mga kaigsunan namong ang mga teacher usab Lord, tabangin sila sa paghandle sa ilang classroom. Sa mga kaigsunan usab namo Lord nga naay mga online nga trabaho, tabangin usab sila Lord nga makaya nila ang ilang online nga trabaho Lord o tuloy sila nga pasidunggan ka diya sa ilang trabaho diya sa online. Bisan pa man Ginoo mga kaigsunan namo nga naay mga gipang-manage nga mga business, Lord tabangin usab silang mag-prosper sila. Lord, dalaygon ka gid Ginoo sa walay katapusan, dawata ang among mga pagpasalamat pagdayeg pagimaya. Ang ngayon lamang nga ihatag kanunay kanimo Lord. Kaimuhan ni Lord sukad pa kaniadto dungog himaya hangtod karon Lord. In Jesus Christ mighty name. Amen. God bless us all until next morning.